Ay mga kainding, so welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. Ang ating topic for today ay ikaw ba ay naghahanap ng trabaho? Kapag naghanap ka ng trabaho, ang unang requirements diyan or unang pinaka-requirements diyan is yung magpapamedical ka at kailangan mo maging fit. Ano yung mga ine-expect mo kapag ikaw ay magpapamedical? So i-share ko sa inyo step by step kung paano kayo magpapamedical at ano ang inyong mga dapat gawin. Okay. So, i-share ko sa inyo yung experience ko kasi na-experience ko to. So, may karapatan naman akong mag-share sa mga gusto magpa-medical, especially dun sa mga naghahanap ng trabaho, either sa Pilipinas or gusto mag-abroad. So, ang i-share ko sa inyo mga finding is ito na talaga yung madalas or yung cycle na ginagawa kapag kayo ay nagpa-medical. So, una, kailangan yung magpa-check or magpa-blood test. Okay? Blood test mga findings, so bago kayo pumunta, a day before, bago kayo pumunta, kailangan nakapag-fasting kayo. Ano ibig ko sabihin? Kailangan huwag kayong kakain, iwasan nyo yung food intake, at least 8 hours or 10 hours bago kayo magpa-medical. So, kukuhaan kayo ng sample ng blood or ng dugo. So, kapag kayo ay nag-fast, kapag kayo ay kumain at alam nyo magpapa-medical kayo at hindi nyo sinunod yung fasting, ay possibly magkakaproblema kayo sa result ng inyong blood test. Okay? And then next is yung hearing test. To-check yung both ears nyo, yung kabila at kaliwat kanan yung tenga, i-check nila yan kung okay yung pandinig mo. Kasi especially, bago tayo magtrabaho is kailangan clear tayo sa communication. So, importante sa lahat is yung communication. So, kailangan nakakaintindi tayo at naririnig natin at nauunawaan natin yung sinasabi ng nasa paligid natin. Importante yon. Pangalawa is yung eye test. Okay? So, una, tatakpan mo to and then yung kabilang side, tatakpan mo din. So, isa-isa and then may babasahin kang mga numbers, letters. So, mix yon ng letters at numbers at mula sa malaki hanggang sa medium size, hanggang sa small size, hanggang sa babasahin mo yon verbally at ipaparinig mo yon sa mga nag-a-assist sa iyo doon sa medical examination sa clinic kung saan ka magpapa-medical. Pangalawa, next is yung urine test, yung ihi natin. So yan. So minsan kasi dyan nakikita yung mga drug test, yan, so dyan lumalabas. So kailangan check din nila yung inyong urine test o yung ihi natin. So, check din nila yan. So, bago kayo magpa-medical, pwede kayo mag-take ng water. So, water, inom lagi para pagdating nyo dun sa medical examination niyo sa araw na yon is clear yung ihi ninyo at hindi kayo magka-problema. So, kung palainom kayo, iwasan nyo muna yung mga alcoholic drinks, yung mga soda, yung mga soft drinks, iwasan nyo muna yan. So, more on water intake muna kayo. So, more in fluids para ma-replenish or ma-flush out yung mga toxins sa katawan natin para hindi makita dun sa sample ng ating urine. Next is yung stool test, yung dumi natin. Okay. Marami nagtatanong dito sa akin na, sir, kapag magpa-medical, dadala po ba ng container? Yes, yung iba. Nag-required sila na kailangan mong magdala ng sample or yung lagayan ng dumi. Mabibili yan sa Mercury, sa mga drugstore natin sa Pilipinas. So, make sure magdala na lang kayo. Kasi sa mga medical center sa labas, usually sa loob, meron silang tinitinda, so medyo mahal na. At hassle na rin sa inyo kasi nakapila kayo, kailangan nyo pang bumili ng lagayan ng sample ng dumi. Doon nyo pa ilalagay. So, may dala na dapat kayo. Okay, yung iba naman provided na kasi nagbayad na nga kayo doon sa fee ng medical examination niyo. Pero make sure na magdala na lang kayo ng sample ng dumi. Okay, so kadalasan doon sila kumukuha ng dumi. So may mga share sila doon at doon kadudumi, may bantay. Tapos or yung iba naman kailangan mo magdadala ka. So iba-iba sila ng procedure. Yung sa urine nga pala nakalimutan ko, hindi po pwedeng magdala kayo ng sample ng urine doon. So, kailangan doon kayo iihi. Doon kayo kukolek ng inyong ihi, ng inyong urine. May magbabantay doon. So, after nyo kumuha ng sample ng urine niyo, ilalagay nyo yun. Lalagyan ng label, lalagyan ng pangalan, date, tsaka year kung kailan kayo mismo pumunta doon. So, importante yon. Okay, yung stool, yung dumi, pwede kayong kumuha ng sample sa bahay. Pero yung urine, hindi po pwede. Kailangan doon mismo sa site or sa clinic kung saan ka magpapamedical. So, I hope clear po yun mga ka-finding, no? And then next is yung ECG natin. So, i-check yung heartbeat natin, i-check yan. So, may mga aparatos na ilalagay, ikakabit sa atin. So, kukuryentehin ka.
So, yun. So, titingnan nila yung condition ng heart natin. So, dyan makikita yung sa ECG na yan. So, hindi ibig sabihin may sakit kayo sa puso. So, mag-undergo kayo dyan kasi kasama yan para makompleto yung medical examination natin. And then, aside from that, X-ray. Yan. Sa X-ray, mga finding, ang dami-dami dito nagkakaproblema. Ang dami-daming bumabagsak. Okay? So, may tips ako sa inyo. Bago kayo pumunta sa medical examination ninyo, kung alam nyo may problema kayo sa X-ray, magpa-X-ray na kayo sa ibang clinic. Tapos, dun sa araw na yun, kung kailan kayo magpapamedical, mismo sa final medical examination ninyo, dalhin nyo yung sample ng X-ray ninyo para ma-match nila yung previous tsaka yung old yung previous tsaka yung result ng X-ray mo, ma-match nila at makita nila at para maiwasan na rin yung conflict or magka-problema ka sa result ng X-ray. Kung gusto niyo mas malinaw, panoorin niyo yung iba kong video sa aking YouTube channel. Dito mismo, marami akong video or marami akong vlog about sa advice ng paano pumasa sa mga may problema sa X-ray. So yun, so X-ray mga finding medyo critical din kasi ang dami talagang bumabagsak dyan. And then aside from that, physical examination. So physical examination, dyan magsisimula yung maghuhubad ka, tatanggalin mo yung damit mo, yung shorts mo, yung underwear mo, at dyan papasok yung tutuwad ka at tutuwad ka dun sa harap ng mga nag-a-assist sa iyo kung sino man yon. So huwag kayong mahiya kasi kasama yan sa examination natin para makompleto ang ating pagpapamedical. So lalo na sa mga gusto mag-abroad ay kailangan titingnan kung may tattoo ka, kasi kung may almoranas ka, kung may mga problema ka dyan sa katawan mo, i-check nila yan isa-isa. So itutuwad ka dyan. So huwag kayong mahiya kasi kasama yan, saka hindi nyo naman kilala yung mag-check sa inyo. So huwag kayong mahiya, kasama yan. Okay, and aside from that, psychological test. So, psychological test, may mga test na ibibigay sa inyo, may mga abstract, may mga question dyan, maraming questions dyan, magdodrawing kayo at kung ano-ano pa. So, yun. And then, after nyan, kapag nakompleto ninyo, ay bibigyan kayo ng slip or bibigyan kayo ng letter kung kailan nyo malalaman yung result. So, usually, mga medical examinations ngayon, meron silang online. So, mag-view ninyo ang inyong result, ang inyong medical examination through online. So yun. So yung mga feeding, I guess ninyo at nasundan ninyo yung step by step kung paano kayo magpapamedical at kapag kayo ay gusto mag-travel or magtrabaho abroad. So yun po yung basically na yung mga basic na procedure step by step kung paano kayo magpapamedical. So yun. So wrap up lang natin or recap lang natin. So kailangan nyo mag-undergo ng blood test, yung hearing test, yung pandinig, yung eye test, yung eyesight natin, urine test, yung stool, yung pagkuha ng sample ng dumi, ECG, X-ray, psychological test, physical test, and syempre tutuwid kayo. So after dyan, kapag naging okay na yung result ninyo, pwede na kayo mag-travel at pwede na kayo magtrabaho abroad. So yun lang mga kidding. I hope ay nag-enjoy kayo at naintindihan niyo yung step by step sa mga gusto magpa-medical at gusto magtrabaho abroad. So yun lang mga kidding, and see you sa next adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga kidding!